Praise the Lord, isang mapagpalang gabi sa inyo mga kapatid at sa pangalan muli ng ating Diyos sa buhay, tayo po ay sama-samang magpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Sa lahat ng mga kasama natin ngayong gabi, praise God, ang Panginoon ay siyang magpala sa atin lahat. Hallelujah! At pasimulan po natin ang gawain ito sa pamagitan ng ating pong awitin. Praise the Lord! Lord, I lift your name on high. Hallelujah! And let us magnify the name of the Lord as we sing this song. Hallelujah. Ibigay natin ang parangal at papuri sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Hallelujah, pinupuri ka namin, Panginoon. So glad you will. Hallelujah, tinataas namin ang iyong pangalan. Hallelujah. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth. Hallelujah, praise the name of the Lord. Sambahin natin, luwalhatiin ang pangalan ng ating Diyos sa buhay. Hallelujah, Lord, we lift your name on high. From the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Listen pa, you came from heaven. You came from heaven to earth to show the way. Come on, amen, hallelujah, praise God. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the name of Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Tayo po ay manalangin sa ating Diyos sa buhay. Mapagpalang Ama, kami ay lumalapit sa iyo ngayong gabi. Sa iyong dakilang trono kami ay nagpapakumbaba. Kinikilala namin ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan. O Diyos, minsan pa, nagpapasalamat kami, O God, na kami ay minsan pa ay mayroong privilege na makapaglingkod sa iyo sa buhay at lakas sa patuloy na iyong pinagkakalob sa amin at sa pagkakataon na minsan pa ngayong gabi ikaw ay aming mapaglingkuran. Pagpalain mo, Diyos, ang gawain ito at patnubayan mo ang lahat ng aming mga nakakasama. Ikaw ang siyang kumilos at mangusap minsan pa sa amin. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang aming pagtunghay sa iyong mga salita at hayaan mo po, O Diyos, na sa pamamagitan ng iyong mga salita at pagkilos ng iyong Espiritu, mapagpala mo ang bawat isa sa amin. Gamitin mo po ang iyong abang lingkod na minsan pa ay maging instrumento, maging daluyan ng iyong mga salita sa gabing ito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Tayo ay dadako na ngayon sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid, and magbabasa tayo sa aklat po ng Matthew 1:21, and after that ay babasahin natin ang Acts chapter 4 verse 12.
Ganito ang sinasabi ng Matthew chapter 1 verse 21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. At siya ay manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Acts chapter 4 verse 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita, at ngayong gabi, nais ko pong mag-share ng salita ng Panginoon, the assurance of our salvation, ang katiyakan ng ating kaligtasan. Praise the Lord, and you may be seated. The assurance of our salvation. Sa maraming bagay, mga kapatid, nais nating makatiyak. Amen. Sa mga bagay na inaakala nating mahalaga, nais po natin ang katiyakan. At ang kaligtasan po ay napakahalagang bagay na walang pwedeng humigit dito. At dahil sa kahalagahan nito, mga kapatid, napaka-importante na tayo ay magkaroon ng katiyakan. Ang kaligtasan po ay napakahalaga sapagkat ang pinaka-importanting aspeto ng ating buhay ang may kinalaman dito. Amen. Ito po ay ang ating spiritual aspect of life, which is eternal. Meron tayong physical aspect ng buhay na ito ay pansamantala, pero mayroon tayong kaluluwa, mga kapatid, na kung saan, kung pag-uusapan ang kaligtasan, ito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Mahalaga ang kaligtasan sapagkat mahalaga ang ating mga kaluluwa, mga kapatid. Sa aklat ng Matthew 16 verse 26, for what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Ano daw ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Dahil dyan, mga kapatid, ay ating tinatalakay ang kahalagahan ng ating kaluluwa, kahalagahan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Bakit nangangailangan ng kaligtasan ng tao? Mga kapatid, nangangailangan tayo ng kaligtasan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Amen. Sabi ng Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang exempted. Lahat ng taong isinilang sa mundo mula kay Eva at Adam ay nakaranas ng pagiging makasalanan. At ang sabi ng banal na kasulatan, ang kasalanan ay may kabayaran. Sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi lang po kamatayang physical, kundi kamatayang spiritual, kamatayan na kung titingnan natin sa banal na kasulatan, ito ay walang hanggang pagkawalay sa buhay na Diyos. Ang ating Diyos ang siyang may akda ng buhay. Kaya ang pagkawalay sa Diyos, mga kapatid, kahit ang tao ay conscious, ang tawag po dyan ay kamatayan. In fact, may tinatawag sa Biblia na second death. Pangalawang kamatayan, ito ay tumutukoy sa pagtungo ng tao sa walang hanggang kaparusahan sa lagat-dagatang apoy ng impyerno. May kaparusahan ang kasalanan. Ito ay kamatayan, pagkawalay sa Diyos sa walang hanggan at pagdurusa sa walang hanggang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. But the gift of God is eternal life
through Jesus Christ our Lord. Salamat sa Panginoon, bagamat may kaparusahan sa kasalanan, ngunit may kaloobang Diyos na buhay na walang hanggan. Sa pamagitan nito, mga kapatid, ay makikita natin na mayroong pang pawi, praise God. Mayroong remedyo ang kabayaran ng kasalanan. At ang remedy dito is the gift of God. Amen. Ito ay ang regalo ng Diyos, mga kapatid, na buhay na walang hanggan. At dito ay makita natin, mga kapatid, praise God, na sa pamagitan ng biyaya, pag-ibig ng ating Panginoon ang Diyos, mga kapatid, alam natin siya ay Diyos, nagkatawang tao, siya ay nagdusa, siya ay namatay, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Sa pamagitan ng kanyang pagdurusa, siya po ay nakagawa ng pagkakaloob ng buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan, na ipagkaloob niya sa atin ang buhay na walang hanggan. Kinuha niya ang ating kalagayan, mga kapatid, praise God, at ibinigay niya sa atin ang kanyang buhay. Sa pagliligtas, kinukuha ng Panginoon ang buhay ng makasalanan. Ang ibig sabihin, inaako ng Panginoon at ibinibigay niya ang kanyang buhay na makatwiran upang tayong mga makasalanan ay hindi na magdanas ng kaparusahang walang hanggan. Tatandaan po natin, mga kapatid, na ang tao po ay mayroong walang hanggang patutunguhan. At ang sabi ng banal na kasulatan, Matthew 25:46, "And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal." Mayroong mga pupunta sa everlasting punishment. Amen. Alin sila o sino sila? Ito yung mga makasalanan, ito yung mga taong hindi tumanggap ng kaligtasan. Pero ang mga taong tumanggap ng katuwiran ng Panginoon, mga kapatid, but the righteous into life eternal. So mayroong dalawang destiny. Everlasting punishment and life eternal. Ngayong gabi, mga kapatid, marahil kung tatanungin ko ang bawat isa, pipiliin natin ang bagay na walang hanggan at hindi tayo magdurusa. Ito po ang life eternal. Napakagandang bagay po yan, mga kapatid. At salamat sa Diyos sapagkat yung hinahangad natin na tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, ang Panginoon po talaga ang siyang nag-provide ng salvation. And salvation can only be found in Jesus Christ. Kay Kristo lamang po natin matatagpuan ang kaligtasan. Napag-uusapan po natin ang katiyakan ng ating kaligtasan. At ang bawat tao na nais makatiyak ng kanilang kaligtasan, kailangan makatiyak sila na ang kanilang tagapagligtas ang siyang tunay na tagapagligtas. Sapagkat wala po tayong katiyakan ng kaligtasan kung hindi natin natitiyak na tagapagligtas ang ating pong pinagkatiwalaan. Sa bagay na yan ay sinabi ng Matthew 1:21, "And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins." At siya'y manganganak, tinutukoy po dito si Mary, mga kapatid, ng isang batang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Ang pangalang Jesus, mga kapatid, ay pinagkaloob upang maging tagapagligtas. At maaaring mag-isip ang iba na baka naman may iba pang kaligtasan sa iba. O maaaring may kaligtasan na pwedeng matanggap maliban kay Jesus. Ngunit ang sabi po ng Acts chapter 4 verse 12, "Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved." Mga kapatid, sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Sapagkat, mga kapatid, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang. Sa lahat ng naghahangad at nais makatiyak ng kaligtasan, no other name but the name of Jesus Christ. Hallelujah. Walang ibang pangalan na maaaring magligtas.
ang pangalan lamang ng ating Panginoon Jesucristo. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, ang pangalang Jesus, ang Panginoong Jesucristo, ang tanging nag-iisang pangalan na nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Huwag na po tayong maghanap sa iba, sapagkat maliban kay Jesus, walang ibang tunay na tagapagligtas. At dahil siya ang tunay na tagapagligtas, ang kanyang ipinagkakaloob ay tunay na kaligtasan. At dahil diyan, mga kapatid, magkakaroon tayo ng katiyakan ng ating mga kaligtasan kay Kristo Jesus. Ang kaligtasan po ay hindi plano ng tao. Kaya nga po hindi tayo kumukuha ng pananaw sa mga tao kung paano maliligtas. But salvation is God's plan. Amen. And it cannot be obtained by human speculation. Hindi po pwedeng magkaroon lang tayo ng mga palagay, mga kapatid. Hindi pwedeng gagawa ang tao ng kanyang theory at panghawakan bilang katiyakan ng kanyang kaligtasan. Hindi po. May paraan ang Panginoon at itinuturo tayo kung saan natin makikita, praise God, ang mga hakbang ng kaligtasan. Sa aklat ng John chapter 5 verse 39, John 5:39, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Suriin daw, mga kapatid, saliksikin ang mga kasulatan. Sapagkat sa mga kasulatan ay mayroon tayong buhay na walang hanggan. At ang mga kasulatan ang siyang nagpapatutuo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Inuulit ko po, ang ating Panginoong Jesucristo, ang tanging tagapagligtas, at ang nagpapatutuo tungkol sa kanyang pagliligtas ay ang banal na kasulatan. Sinasabi po ng Ecclesiastes chapter 12 verse 10, the preacher sought to find out acceptable words, and that which was written was upright, even words of truth. Humanap ang mga ngaral ng mga nakalulugod na salita at nang nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. Dito po, praise God, ang mga ngaral ay dapat maghanap ng nasusulat. Amen. Nakalulugod na salita, nasusulat na matuwid na mga salita ng katotohanan. At dito tayo makakatiyak, mga kapatid. Kung alam natin na ang ating pinangahawakan ay hindi galing sa kung kanino man, kundi mismo sa ating Panginoon at sa kanyang mga salita, nagkakaroon po tayo ng assurance. Mayroon tayong katiyakan. At alam nyo ba, panatag tayo kapag tayo nakakatiyak. Sa banal na kasulatan ay mayroon pong nagtanong tungkol sa kaligtasan. Dito po sa aklat ng Acts 16 verse 30, babasahin natin hanggang 34. And brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. And they spake unto him the word of the Lord into all that were in the house. And he took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, he and all his straightway. Verse 34, and when he had brought them into his house, he set meat before them, and rejoiced, believing in God with all his house. Mapapansin niyo, mga kapatid, na nung nagtanong, ito po ay tumutukoy sa isang jailer, mga kapatid, na kung saan ay nakita kung paano ang Diyos gumawa ng himala sa buhay ni Paul and Silas, na samantalang sila ay nakabilanggo, lumindol, mga kapatid, at natanggal ang kanilang tanikala at nabuksan yung kulungan. At itong bantay ay namangha, mga kapatid. In fact, gusto niya sanang magpatiwakal sapagkat sa pag-iisip niya ay makakawala lahat ng mga bilanggo. Ngunit ang sabi ni Paul and Silas, huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat narito kami. At nagtanong, mga kapatid, ang lalaking ito, mga Ginoo, ano ang aking gagawin? What must I do?
to be saved. Ano ang aking gagawin upang maligtas? Ang tanong na ito, mga kapatid, ay tanong na mahalaga. Hindi lang sa panahon na yon, kundi sa panahon din natin ngayon. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi po, mga kapatid ko, nalilipasan ng panahon. Ang ibig sabihin, walang panahon na ang tao ay hindi nangangailangan ng kaligtasan. Kung nung unang panahon ay introduce ang salvation, ay lumapit ang mga tao upang maligtas. Sa panahong ito, mga kapatid, ang tao the same pa rin. Ganun pa rin. Kung nung araw ang mga tao ay makasalanan, ngayon, mga kapatid, ang tao ay ganun pa rin. Kung nung araw ang tao ay namumuhay na ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Ang sagot ng mga mananampalataya ni Paul and Silas. Sumagot sila, mga kapatid, at ang sabi, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house." Sumampalataya ka sa Panginoon Jesucristo at maliligtas ka, pati ang iyong sambahayan. Alam po natin na ang paglapit sa Diyos ay nagpapasimula sa pananampalataya. At ang pananampalataya ang siyang nagdadala sa atin sa mga hakbang tungo sa pagtalima sa Panginoon. Mayroon pong proseso na nangyari sa tagpong ito. At ang sabi ng verse 32, "And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house." So, sinalita nila sa kanya ang salita ng Panginoon at maging sa lahat ng mga kasama sa sambahayan. Mapapansin nyo, nung sinabi ni Paul and Silas na sumampalataya sa Panginoon, mga kapatid, ang pagsampalataya ay mayroon dapat pinagbabasihan. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga po ang proseso na ginawa, sinalita sa kanya ang salita ng Diyos, at maging sa lahat ng nasa sambahayan. At ano nangyari? Sa verse 33, "And he took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, he and all his, straightway." Lahat sila nabautismuhan. Anong sinabi, mga kapatid, ni Paul and Silas nung salitain nila ang salita ng Panginoon? Ako'y naniniwala na ang salita ng Diyos sa kanilang sinabi ay hindi malayo sa tanong. Amen. Ang tanong ay, what must I do to be saved? Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Kapag ganyan ang katanungan, yan ang pinakamahalagang tanong at kailangang sagutin. At maaaring ngayong gabi ay meron din tayong mga kaibigan na mayroong ganyang uri ng katanungan. Maaaring hindi man verbally, ngunit sa iyong kaisipan ay mayroong kang tanong, anong gagawin ko para maligtas? Ang gawain ito ngayong gabi ay pinahintulot ng Panginoon upang iyong mapakinggan, minamahal naming kaibigan, sapagkat ang iyong katanungan marahil ay hindi mo nakukuhanan ng sagot. Ngunit ngayong gabi, ang sagot ay wala sa tao. Ang sagot ay nasa salita ng Diyos. Amen. Anong sinabi, mga kapatid, ng salita ng Panginoon? Hallelujah. Sa aklat ng Juan, sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, sinabi ito kay Nicodemus, mga kapatid, sa verse 3 ng John chapter 3. Jesus answered and said unto him, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. At ang sagot sa kanya ni Nicodemus in verse 4, "Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born?" Paano na ipapanganak ang tao kung malaki na? Kung siya'y matanda na? Papasok pa ba sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak? Sa verse 5, Jesus answered, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter unto the kingdom of God." Amen. Ito ang sinagot ng Panginoon. Maliban ang tao ipanganak ng tubig at sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mayroong kaparaanan ng Panginoon, mayroon siyang proseso na hindi niya kinuha, mga kapatid, sa kung sino paman, kundi mismong siya ang tagapagligtas na kanyang inilalagay at ibinibigay sa tao ang kaparaanan kung paano maliligtas. Ang sabi ng Panginoon, maliban ang tao ipanganak ng tubig at Espiritu, hindi siya makakapasok. Kapag hindi po nakapasok sa kingdom of God, siya po ay nananatili sa labas ng kingdom.
And we believe that salvation is within the kingdom of God. Nais ng Panginoon na ang tao ay makapasok sa kanyang kingdom, sa kanyang kaharian. Sa verse 6 mga kapatid, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Ang ipinanganak daw sa laman ay laman nga, ngunit ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Verse 7, marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Huwag kang magtaka na sinabi ko sa iyo, kinakailangan kang ipanganak na muli. Ang Panginoon Jesucristo ay sinabi niya kung anong kailangan niyang sabihin upang ang tao ay matanggap ang kailangan niyang kaligtasan. Amen. Kaya ang Panginoon Jesucristo hindi niya nilihim, praise God, kay Nicodemus, ang tungkol sa pagpasok sa karya ng langit. Ipanganak sa tubig sa pamagitan ng bautismo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, ipanganak sa Espiritu sa pamagitan ng pagtanggap ng Espiritu Santo ayon sa pinagkaloob ng Panginoon. Amen. Na mayroong pong kaakibat na pagsasalita ng iba't ibang wika. Yan ang makikita natin mga kapatid sa salita ng ating Panginoon. Kaya nung ang mensahe ng kaligtasan ay narinig nito mga kapatid na mga kasamahan ng jailer, siya po ay nanampalataya kasama ang kanyang buong sambahayan. Kaya sila ay gumawa ng hakbang ayon sa sinabi sa kanila. John 16:33, ang sabi dito, and he took them the same hour of the night and washed their stripes and was baptized, he and all his straightway. Mga kapatid, ang ginawa nitong nagtanong kung paano maliligtas, the jailer, dinala itong si Paul and Silas, mga kapatid, at hinugasan ng kanilang mga sugat. At doon din, ang sabi ng Bible, he was baptized. Siya ay nabautismuhan kasama ang kanyang buong sambahayan. Kaya nung sinabi mga kapatid, sa katanungan, what must I do to be saved? At ang sagot ni Paul and Silas, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved and your house. Amen. Your household. Ibig sabihin, naganap sa kanila nung gabi. Nung sabihin sa kanila ang salita ng Diyos, sila'y sumampalataya. At nung sila'y sumampalataya, sila po ay nagpasya, sila'y humakbang tungo sa pagsisisi at pagpapabautismo at nabautismo sila mismo nung gabing yun. Ako'y naniniwala na naunawaan nila ang kahalagahan ng kaligtasan. Kaya sila ay humakbang with urgency. Praise the Lord. Na kahit gabi, ginawa nila ang hakbang ng kanilang pananampalataya. Remember, mga kapatid, faith without work is dead. Ang tunay na pananampalataya ay may tunay na pagtalima, mga kapatid. Ang tunay na pananampalataya ay obedient. Amen. Sumusunod. Praise God. Mayroong nagtanong ulit sa Acts chapter 2 verse 37 nung nangaral mga kapatid si Pedro. Mayroong katanungan sa verse 37 chapter 2 ng Acts. Now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the disciples or apostles, men and brethren, what must I do? Nung nangaral si Pedro, mga kapatid, nasaktan ng kanilang mga kalooban. Amen. Sabi ng Bible, they were pricked in the heart or in their heart. Nang sugatan ng kanilang puso. Alam niyo, itong pangangaral ng katotohanan kung minsan masakit. Pero salamat sapagkat nung sila ay nasaktan, hindi sila lumayo. Nagtanong sila kung ano ang kanilang gagawin. At nung nagtanong sila kung ano ang kanilang gagawin, sinagot sila ni Pedro. Sa verse 38, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ
for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ibinigay ni Pedro, mga kapatid, ang kaparaanan, kumbaga, yung mga susi ng pagpasok ng kaharian ng langit. Repentance, baptism in Jesus' name for the remission of sins, and receiving the Holy Ghost. Amen. Magsisi, magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng kasalanan at tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Binigkas dito ni Peter, mga kapatid, ang tunay na mga susi ng kaharian ng langit. Kung maalala nyo, sabi ng Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang susi ng kaharian ng langit ay ginagamit hindi po doon sa langit. Ang mga susi ng kaharian ng langit ay ginagamit dito upang ang taong papasok sa langit ay nabuksan na. Hindi po doon sa langit ang pagkatok patungo sa langit. Amen. Ang pagpasok sa kalangitan ay nabubuksan ng kaligtasan dito pa lang sa lupa. Kaya napakahalaga niyan, mga kapatid. At dito po sa Hebrews chapter 5 verse 9, and being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. At nang siya ay mapaging sakdal, ay siya ang gumagawa o gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa Kanya. Pansinin natin, mga kapatid, na siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa Kanya. Ang ibig sabihin, kung ang Panginoon ay gumawa na ng paraan upang ang tao ay maligtas, mahalaga sa Diyos ang pagtalima ng mga tao. Ang Panginoon ang tunay na rescuer. Kung pag-uusapan natin ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa, ngunit ang bawat nire-rescue ay dapat makipag-cooperate sa nagre-rescue. Ang Panginoon, siya ang ating tagapagligtas. At ang bawat nagnanais ng kaligtasan ay dapat makipag-cooperate sa ating tagapagligtas. At mahalaga, mga kapatid, na ang ating pananampalataya, praise God, ay maitugma natin sa kung anong sinasabi ng Biblia. Anong sinasabi ng salita ng Panginoon. Sapagkat maaaring may mga taong matutuksong mag-isip o mag-speculate o kaya mag-formulate ng kaparaanan ng kaligtasan ayon sa kanilang sariling kaisipan. Ngunit mga kapatid, ang kaisipan ng kaligtasan ay hindi galing sa atin. Hindi ito hinihingi ng Diyos sa atin. Hindi ang Panginoon humihingi ng suggestion kung paano natin gustong maligtas. Ang Panginoon ay nagbibigay ng instruction kung paano tayo dapat maliligtas. At dahil dyan, mahalaga ang ating pagtalima na ang Panginoon ang siyang naging may akda ng walang hanggang kaligtasan sa mga tumatalima sa Kanya. Ang ibig sabihin po, malabo na makamtan ang kaligtasan kung walang pagtalima sa ating Panginoon. May paraan ang Diyos kung paano tayo maliligtas. Nung magtanong ang makasalanan kung paano maliligtas, mga kapatid, sinagot ng malinaw. Sumampalataya ka sa Panginoon. Ang pagsampalataya sa Panginoon, ang tunay na sa pagsampalataya sa Panginoon ay humahantong sa pagtalima sa Panginoon. Amen. Iyan ang tunay na pananampalataya because faith without work is dead. Mahalaga, mga mananampalataya, tayo nakapagpasimula maglingkod sa Diyos. Amen. Nakilala ang Panginoon. Marami nang tumanggap kay Kristo, nagsisi, nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, tinanggap ang Espiritu Santo. Amen. Napuspos ng Holy Ghost. Ngunit alam niyo po ba, na mayroon pong mahalagang dapat gawin ang mga taong nakakilala na sa Panginoon. Ito po ay ang manatili sa Panginoon. Abiding in the Lord. Praise God. Hallelujah. Sinabi ng John chapter 15 verse 4, babasahin natin hanggang 6, mga kapatid. At babasahin natin sa wikang Tagalog. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno.
Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga, at matutuyo, at mga titipunin, at mga iahagis sa apoy, at mga susunog. Ganito po kahalaga ang pananatili sa Panginoon. Hindi po nangangahulugan na tayo nakapagpasimula sa Panginoon, ay pwede na tayong humiwalay sa Panginoon. Kung ang kaligtasan ay nasa Panginoon lamang, dapat manatili tayo sa Kanya lamang. Amen. Sapagkat nasa Kanya ang kaligtasan, nasa Kanya ang pagliligtas. At kung papansinin natin na sinabi ng Panginoon, kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Amen. At kung ang sino man ay hindi manatili, ito yan mga kapatid, ito yung paalaala. Ano mangyayari? Ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog. Ano ibig sabihin yan? Kung paano tayo hinalintulad sa mga sanga, na ang sanga kapag hindi nananatili, natutuyo at tinatapon sa apoy. Ito po ay paalaala sa atin ng Panginoon na tayo ay dapat manatili sa Kanya. Amen. Mayroong actually pagsisikap na ginagawa si Apostle Paul na matapos siyang makilala ang Panginoon ay mayroon siyang ginagawang pagsupil sa kanyang sarili sa pananatili sa Panginoon sapagkat mayroon siyang nakitang posibilidad. Basahin natin ito sa 1 Corinthians 9:27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Mayroon siyang nakitang posibilidad na pagkatapos niyang makapangaral sa iba, ay maaari din siyang maitakwil. Kaya mayroon siyang ginagawa. Anong ginagawa niya? Hinahampas ko ang aking katawan. Anong ibig sabihin niya? Dinidisiplina niya ang kanyang katawan at aking sinusupil ang wika niya. So mayroong pagsusupil sa sarili. Alam niyo po, kung wala tayong pagsusupil sa sarili, pag wala tayong self-denial, mga kapatid, malamang na malayo tayo sa Diyos. Kahit pa tayo ay nagpasimula ng maglingkod sa Panginoon. Kung hindi po natin titingnan at iingatan kung ano yung mga posibleng panganib na magpalayo sa atin sa Diyos, mga kapatid, si Apostol Pablo ay sinabi niya itong maliwanag. Sinusupil niya ang kanyang sarili. Amen. Bakit? Baka raw sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba ay ako rin ay itakwil. Hindi pala mga kapatid nangangahulugan na ang isang tao ay nangangaral ngayon ay nakakatiyak na siya sa kanyang pupuntahan sa dulo. Mahalaga ang pananatili. Kung si Apostol Pablo ay nakita niya ang panganib na ito, mahalaga paalaala hindi lang po sa mga nakikinig sa akin ngayong gabi, kundi maging sa akin sarili. Mahalaga ang pagsupil sa sarili. Mahalaga ang pag-iingat. Kung ang kaligtasang tinanggap natin ay mahalaga, ingatan natin. Amen. Ingatan natin. Mahalin natin. Praise God. Sabi ng Hebrews chapter 10 verse 36, basahin natin hanggang 39. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Pansinin niyo itong talatang to. Nangangailangan daw mga kapatid ng pagtitiis upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos. Ang tao mga kapatid kapag walang patience, walang pagtitiis, mahihirapang magawa ang kalooban ng Diyos. Hindi po kumo tayo naniwala sa Panginoon, automatic madali na nating magawa ang kalooban ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang
kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Napakagandang pangako ng Diyos, mga kapatid. Kaya mayroon tayong mga pagtitiis na ginagawa, na dinadaanan. At mahalaga ito. Praise God. In fact, yung mga trials natin, ang sabi ng Biblia, the trial of your faith worketh patience. Amen. And let patience have a perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Ibig sabihin, ito yung mga proseso pinapahintulot ng Panginoon upang tayo ay hindi lang maging matatag, kundi manatili. Amen. Mahirap din kasing manatili kung hindi maging matatag. Amen. Kaya bilang mananampalataya, dumadaan tayo ng trials, may purpose ang Panginoon. Sa verse 37, sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Yan. Alam na natin yan, mga kapatid. Praise God. Na siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. We know that Jesus Christ is coming soon. Verse 38, pansinin nyo to. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ito yung danger. Ang privilege ng lingkod ng Panginoon, amen, mabuhay mga kapatid ko sa pananampalataya. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, living by faith. Amen. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Hindi po malulugod ang Panginoon sa mga umuurong o sa mga bumabalik sa dating buhay. Alam niyo, ang kaaway, yan ang pinagsisikapan na mangyari sa atin, mga mananampalataya. Na kung maaari, may balik tayo sa dating buhay. Kung maaari, umurong tayo sa ating pananampalataya at bumalik sa dati. Ngunit ang sabi, mga kapatid, sa verse 39, pakinggan niyo to. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Kung ang mga bumabalik umuurong ay hindi kinalulugdan ng Panginoon, ang sabi ng verse 39, ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan. Ang ibig sabihin, mga kapatid, maaaring nakilala ng isang tao ang Panginoon, ngunit kung siya'y bumalik sa dating buhay, ang kanyang binabalikan ay kapahamakan. Amen. Kaya ang sabi rito, ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Purihin ang Panginoon. We are talking about the assurance of our salvation, mga kapatid. Mga mananampalataya, napaka-importante, praise God, na habang wala pa tayo sa pinaka-final destiny natin, manatili tayo sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Lakaran natin ang katwiran ng Diyos. Huwag tayong umurong sa pananampalataya. Huwag tayong bumalik. Sabi ng Biblia, ang mga bumabalik ay bumabalik sa kapahamakan. Mga kapatid, no turning back. Mga mananampalataya, nagpasimula na kayong maglingkod sa Diyos. Nagpasimula tayong maglingkod sa Panginoon. Ituloy na po natin yan. Hanggang sa huli. Hanggang sa wakas. Nais kong i-remind ang bawat isa, mga kapatid, na mayroon po tayong tinatawag na 3 stages ng salvation. Amen. Una, ito po yung initial salvation. Initial salvation, tayo po ay tumatanggap ng initial salvation kapag tayo po ay nanampalataya, nagsisi, nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, tumanggap tayo ng Espiritu Santo, mayroon na po tayong initial salvation. At sa panahon na yan, kung dumating man ang Panginoon o kunin tayo, mayroon po tayong kaligtasan. Ngunit habang nandito pa tayo sa lupa, pumapasok tayo sa tinatawag nating continual salvation. Ang continual salvation, dito po mga kapatid yung tinatawag nating abiding in the Lord. Amen. Dito po natin ginagawa yung pananatili, yung pagpapatuloy sa ating Panginoon. Mula nung tayo ay tumanggap ng initial salvation, sa ating new birth, mga kapatid, sa bagong kapanganakan o kapanganakang muli, tayo po ay nagpapatuloy,
Praise God. At hanggang sa ngayon, ang lahat ng mga nakakilala sa Panginoon, tayo po ngayon ay nasa continual salvation. Amen. Praise God. Na kung tayo ay mananatili sa Panginoon, hallelujah, ang Panginoon ay mananatili sa atin. Praise the Lord. At kapag ka natapos ang buhay natin dito sa mundo, amen, naglingkod tayo sa Diyos ng may katapatan, ang buhay natin, mga kapatid, kung ikaw man ay nanghina, ikaw ay muling bumabalik sa kalakasan ng Panginoon, hallelujah, sapagkat ikaw ay nagnanais na manatili sa Panginoon. At dumating ang panahon na inabutan, halimbawa, ng kamatayang pisikal. Pagkatapos po ng kamatayang pisikal, ay pumapasok po tayo sa tinatawag nating eternal salvation. Ang eternal or final salvation, amen, ito po mga kapatid ay yung nandun na tayo sa piling ng Panginoon. Praise God. Ang ibig sabihin, yung pong eternal or final salvation, yan ang fulfillment ng pangako ng Panginoon, life eternal in His presence, mga kapatid, buhay na walang hanggan. Hallelujah. So, kung ang pag-uusapan natin ang katiyakan ng ating kaligtasan, nakakatiyak lang tayo ng ating kaligtasan kung tayo ay na kay Kristo. Kung tayo ay nananatili kay Kristo, hanggat ikaw ay na kay Kristo, ang kaligtasan mo ay tiyak. Huwag kang lumayo sa Diyos. Huwag kang lumayo sa ating Panginoon. Sapagkat kung siya lang ang tagapagligtas at ang kaligtasan ay nasa Kanya, tinitiyak ko po sa inyo, walang kaligtasan kung wala sa Kanya. Amen. Hallelujah. And Matthew chapter 24 verse 12 and 13. Dito sinasabi Matthew 24:12 and 13. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Dahil daw sa pagsagana ng katampalasanan o kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ito yung danger, mga kapatid, ng lukewarmness. Na habang tumatagal, ang mundo ay pasama ng pasama, sumasagana ang kasamaan, at ang mga mananampalataya, nandito pa tayo, mga kapatid, we should be careful. Amen. We should watch and pray that we enter not into temptation. Magbantay tayo. Praise God. Dahil ang kasamaan o ang kasalanan ay sumasagana. At ang sabi ng Biblia, kasabay na pagsagana ng katampalasanan o kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Dalangin ko, kapatid, na nawa ang ating pag-ibig sa Panginoon ay manatiling mainit. Amen. Huwag hayaang manlamig, mga kapatid, at ang ating pagiging mainit sa Panginoon ay nangyayari kapag tayo ay laging malapit sa Kanya. Amen. Huwag nating hayaan ang anumang mga bagay na magpalayo sa atin sa Panginoon. Huwag nating hayaan ang mga negative na kaisipan. Huwag nating hayaan ang worldly thoughts, mga kapatid, mga kaisipang pansanlibutan. Huwag nating hayaan ang worldly influence na magpalamig sa ating pananampalataya o sa pag-ibig natin sa Panginoon. Ang sabi ng verse 13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Datapwat ang manatili hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ang pinakamagandang mensahe dito, mga kapatid, ay yung manatili tayo sa Panginoon. Amen? Gusto natin ang assurance ng salvation. There is no salvation apart from Jesus Christ. Amen. Wala pong kaligtasan. Walang ibang pangalan. Amen. Na magliligtas sa atin. Manatili tayo sa pangalan na yan. Manatili tayo sa ating Panginoon Kristo. Manatili tayo na naglilingkod sa Diyos, tumatalima sa Panginoon. Hallelujah. At kung tayo'y mananatili sa Kanya, mananatili siya sa atin. Amen. At sa Kanyang pagbabalik, hallelujah, walang hanggang pagsasama at ang Panginoon sa buhay na walang hanggan. Purihin ang Diyos sa buhay at sa gabing ito, nais kong anyayahan ang bawat isa na tayo tatayo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Samantalang tayo magbubulay sa Panginoon, hallelujah, pagbulayan natin ang ating Panginoon Jesucristo and no other name but the name of Jesus. Amen. Sa Kanya may katiyakan tayo. Sa Kanya may kaligtasan tayo. Kung mayroong mananampalataya na nanghihina ngayong gabi, kay Jesus may kalakasan tayo.
Ang pangalan na yan, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kung may nakaranas na malayo sa Panginoon, hallelujah, mayroong restoration sa pangalan ng ating Panginoon. May kapatawaran sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Hallelujah, praise God. Samantalang tayo lumalapit sa Panginoon, sambahin natin ang pangalan ni Jesus. Yes, in the name of Jesus. No other name. No other name but the name of Jesus. Yes, no other name but the name of the Lord. Hallelujah. Salamat sa nag-iisang pangalan. Nag-iisang pangalan na nagpapatawad ng kasalanan. Nag-iisang pangalan na nagliligtas. Hallelujah. At kung tayo lalapit sa pangalan na yan, hindi niya tayo bibiguin. Ang mga nanghihina na lumalapit sa pangalan na yan ay nagkakamit ng panibagong kalakasan. Hallelujah. Patuloy natin ilapit ang ating mga sarili sa Panginoon. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Come on, amen. Ang Panginoon na nagmamahal sa atin. Nagmamalasakit sa atin. Hallelujah. We love you, Jesus. Come on, let's love that name. Hallelujah. The name that is above every name. Giving glory. Yes, in Jesus' name. Giving praises to His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name. Kung ikaw ay may karamdaman, nakikinig ka ngayong gabi, magtiwala ka sa Panginoon. There's healing in that name. Hallelujah. Praise God. There is deliverance in that name. Oh, hallelujah. We praise your name, Jesus. Thank you, Lord. 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 Hallelujah. Glory to Jesus. Of Jesus. No other name. Oh yes, God. Hallelujah. Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love. Thank you for your mercy. Hallelujah. Thank you, Lord, for saving us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kayo po ay manalangin sa dakilang Diyos. Mapagpalang Ama, maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa mga katotohanan na ipinapahayag ng iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil mula sa iyong mga salita na ipapahayag sa amin ang tunay na tagapagligtas, ang tunay na kaligtasan, ang tunay na daan, Panginoon, patungo sa buhay na walang hanggan. Panginoong Diyos, maraming salamat. Tunay na wala kang katulad. Panginoon, nawa ang mga salita mo na aming napakinggan sa gabing ito, manatili sa aming mga puso. At sa mga kaibigan namin, Panginoon, na nangangailangan ng kaligtasan, nawa ang pangangaral ng kanilang napakinggan ay maging daan, O Diyos, magbigay linaw sa kung anong kailangan ng tao upang ang tao ay maligtas. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat hindi mo nililihim ang katotohanan. Ito ay pinapahayag sa pamagitan ng iyong mga salita.
Pagpalain mo dakilang Diyos ang lahat naman na kasama namin sa gawain ito, maging ang lahat ng kasama namin online. Ikaw pa patuloy na umabot at magpala sa aming lahat. Panginoon, dalangin namin sa mga nakikinig ngayon na mayroon pong mga karamdaman. Ama, dalangin namin na hipuin mo rin sila, O Lord, ayon sa kanilang mga pananampalataya. Sinasaway namin sa pangalan ni Jesus ang lahat ng uri ng karamdaman. In the name of Jesus, sa mga sumasampalataya, ang kinininyo ang kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, I rebuke the spirit of sickness and disease from that body. In Jesus' name, be healed. Sa pangalan ni Jesus. Panginoon, maraming salamat. Binabalik namin sa lahat ng papuri, lahat ng pagsamba. In the mighty name of Jesus Christ. Lahat ay magsabing Amen. Praise God, mga kapatid. Sa ating pong mga naabot ng tinig ng pangaral ngayong gabi, maaring kayo ay mga nangangailangan ng salvation. Napakinggan nyo ang mensahe. Malaya po kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamagitan po ng ating pong FB page. Maaari po kayong magbigay ng mensahe at kami po ay laging handang maglingkod sa inyo. Maaring mayroong mga nakapakinig ngayong gabi na nagkakaroon ng desire o desisyon sa buhay na tanggapin ang kaligtasan. Mangyari po, makipag-ugnayan po kayo at huwag po kayong magdalawang isip. Kami po ay narito upang kayo po ay amin pong paglingkuran. Maraming salamat at minsan pa maraming salamat sa panahon na inyong ginugol sa gabing ito at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Thank you so much and God bless us all.